nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Matigas din ang ulo mo, Mr. Mercado. Basag ni Cedric sa katahimikan habang diretsyong nakatitig kay Bambi. Binantaan ka na ng chairman, nagpupumilit ka pa ring pumunta sa hospital. Alam mo na agad? Gulat na tanong ni Bambi. Of course, kings have their ways. Sandaling tinitigan ni Cedric ang binata mula ulo hanggang paa. So kung alam ko na for sure, alam na rin ng chairman. Napayoko si Bambi, pilit kinakain ng sariling pride. Huli na to, alam kong kasalanan ko kaya hindi mo na ako kailangang paalahanan pa. Then, let me remind you anyway. Kalmadong sagot ni Cedric, ngunit may kakaibang lamig sa tono na nakakakilabot. For your information, iba ang galit ng chairman ngayon. He is very mad. Madness that we've never seen before. Tumigil sandali si Cedric, pinagmasdan ang reaksyon sa mukha ng binata bago nagpatuloy. Kung ako sa'yo, magpakalayo-layo ka muna. Remember, he mentioned your family. Biglang namutla si Bambi. Ang kaba ay mabilis na umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ako papayag na may gawin kayo sa family ko. Kaya nga, as early as now, magpakalayo na kayo. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Dapat hindi ka na pumunta pa. Nandito ang buhay ko. Hindi ako lalayo. Hindi niyo ako matatakot. Tapang-tapangan na sagot ni Bambi. Pero sa puso niya, nagsisimula na ang takot na mangibabaw. Hindi kita tinatakot, Mr. Mercado. Mabigat at seryoso ang naging titig ni Cedric sa kanya. When the chairman starts making his move, hindi na kita mapoprotektahan. Huminto ito na isang saglit, mas diniinan ng bawat salita. Hindi ka na rin mapoprotektahan ni Caleb. Hindi na nakaimik si Bambi. Unti-unting lumitaw ang totoong takot sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Again, Mr. Mercado, think about it. Lumapit si Cedric ng bahagya saka ibinaba ang boses upang maging mas malamig at nakakatakot ang babala. You are challenging the Mad King's patriarch. Pagkasabi nito, tuluyang nilampasan ni Cedric si Bambi. Naiwan si Bambi, nanginginig ang mga kamay at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Hindi na lamang ang matinding guilt ang bumabagabag sa kanya. Ngayon, nangingibabaw na ang takot. Makalipas ang isang oras, nakauwi na rin si Bambi sa kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niyang nakaupo sa sala sina Lolo Ben at Lola Nora habang nagpapahinga. Oh, Lola, Lolo, good evening po, pagbati ni Bambi. Pilit pinapatatag ang kanyang boses para walang makahalata. Magandang gabi naman na po, nakangiting bati ni Lola Nora. Lumapit si Bambi at humalik sa kanilang dalawa. Ngunit habang ginagawa niya iyon, biglang sumagi sa isip niya ang babala ni Cedric at ang banta ni Alejandro King. Napatigil siya ng ilang segundo. Ang muka ay namutla bago mabilis na nag-iwas ng tingin para itago ang kanyang takot. Nasaan po si Mami? Tanong niya. Nasa kusina pa, iho. Inaayos na siguro ang hapunan natin, sagot ni Lolo Ben. Okay po, Lolo. Puntahan ko muna. Tumango ang dalawa at mabilis na nagtungo si Bambi sa kusina. Nadatnan niya si Sonia na abala sa pag-aayos ng mga plato. Mami, lumingon si Sonia at ngumiti. Oh anak, ikaw pala. Good timing. Ready na ang hapunan in a minute. Tahimik lamang na nakatitig si Bambi sa kanyang mami. Pinagmasdan niya ito.
Ang mukha nitong payapa, walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta. Agad namang napansin ni Sonia ang kakaibang katahimikan ng anak. Ibinaba niya ang hawak na kubyertos at tinitigan ito ng may pag-aalala. May problema ba, Bambi? Wala naman po, Mami. Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang dibdib. Sinuri pa siya ng sandali ni Sonia ng tingin. Ngunit nang makitang ayaw na nitong magsalita, hindi na ito nagpilit. Okay, sige, magbihis ka muna. Pagkatapos, balik ka rito para makapaghapunan na tayo. Sige po, Mami. Tumango si Sonia at muling humarap sa kanyang ginagawa. Si Bambi naman ay dahan-dahang tumalikod, ngunit habang naglalakad palayo sa kusina, mas lalong bumigat ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Nagsimula na silang maghapunan. Tulad ng nakaugalian, masigla nga pagkainan. Masayang nagkwekwentuhan sina Lolo Ben, Lola Nora at Sonia tungkol sa mga simpleng kaganapan sa kanilang araw. Paminsan-minsan ay nagbibiruan pa. Si Bambi naman ay pilit na ngumingiti at nakikisabay sa usapan. Ginagawa niya ang lahat para magmukhang normal ang bawat kilos. Ngunit bilang ina, hindi nakatakas kay Sonia ang pilit ng ngiti at ang balisa sa mga mata ng anak. Pinili na lamang muna niyang huwag magtanong ng direkta. Maya-maya, ibinaba ni Sonia ang hawak na kubyertos. By the way, anak, bago ko makalimutan, I know you haven't decided yet, pero approved na pala ang US visa ninyong tatlo. Napatingin si Bambi sa kanyang ina. Pero no pressure ha. Sinasabi ko lang para alam mo, dagdag ni Sonia. Huminga ng malalim si Bambi. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa hapag. Agad siyang nagpasya. Okay, Mami, sasama kami. Biglang nabalot ng katahimikan ng buong hapag. Nagkatinginan sina Lolo Ben, Lola Nora at Sonia. Bakas ang gulat sa kanilang mga mata. Apo, sigurado ka ba? Gulat na tanong ni Lola Nora. Nabigla naman kami rito. May problema ba po? Sa negosyo o sa trabaho? May pag-aalalang tanong naman ni Lolo Ben. Si Sonia naman ay matagal na tumitig sa mga mata ng anak bago nagtanong. Anak, dahil ba ito sa nangyari kamakailan? Sigurado po ako, Mami, Lolo at Lola, matatag na sagot ni Bambi. Bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sandaling lumunok si Bambi bago nagpatuloy. Maybe it's about time. Alam ko ring matagal mo nang namimiss ang mga kapatid ko at ang pamilya mo roon, Mami. Anak, as soon as possible, Mami, aalis tayo, putol ni Bambi. Pinipigilang manginig ang boses. Kakausapin ko bukas si Lovely para siya muna ang pansamantalang mamahala sa aming business habang wala ako. Napangiti si Sonia ng may halong lungkot. Masaya siya sa desisyon ng anak na sumama na sa wakas. Ngunit bilang ina, ramdam niya na hindi ito basta desisyon lamang. Kinabukasan, kinausap ni Bambi si Lovely para sabihin ang kanyang biglaang desisyon. Hindi niya itinago ang anuman. Ikunento niya ang pagpupumilit niyang makapasok sa restricted floor ng ospital, ang pag-alalay sa kanya ni Caleb, hanggang sa nakakatakot na babala ni Cedric tungkol sa nag-aapoy na galit ng matandang King. Grabe, Bambi, no? Dumidikit din sa iyo yung dalawa pang King, biro ni Lovely. Tumigil ka nga, nagbibiro ka pa rin sa mga panahong ito, hirap ni Bambi, bagamat bahagyang gumaan na kanyang dibdib dahil sa kaibigan. Sorry naman, nakangiting sabi ni Lovely bago agad ding sumeryoso. Pero nakakalungkot naman, ilang buwan ka ba mawawala sa bansa? Hindi ko pa alam. I trust you, Lovely. Sorry din if maiiwanan kitang mamahala sa business. Saan ba kayo sa US? Tanong ni Lovely. Yumuko si Bambi at umiling. Pasensya na, Lovely. Hindi ko pwedeng sabihin. Para na rin ito sa security ng family ko. Agad na naiintindihan ni Lovely ang sitwasyon at tumango. Okay, mag-iingat kayo roon ha. Mamimiss kita ng sobra. Kailan ba yung alis ninyo? Salamat, Lovely. Mamimiss din kita. Nagtitingin pa kami ng ticket pero dapat sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Lovely. Pwede kang mag-hire ha ng mga tao na tutulong sa'yo sa management
Ayokong ikaw lang ang sumalo ng lahat ng trabaho habang wala ako rito. Oo naman, ako nang bahala rito. Huwag kang mag-alala, sagot ni Lovely. Ngumiti si Bambi. Binigyan ni Lovely ng mahigpit at matagal na yakap si Bambi. Kapwa nila ramdam ang bigat ng sandali, ang pag-alis na walang kasiguraduhan kung kailan ang muling pagkikita ng personal. Mag-ingat ka roon. Tatawag ka pa rin ha, bulong ni Lovely sa tenga ng kaibigan habang pinipigilang pumiyok. Ikaw din, Lovely, sagot ni Bambi habang tahimik na pinipigilan na maiyak ulit. Isang gabi, nang tuluyang lunurin ng dilim ang buong paligid, walang humpay ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Paulit-ulit ang pagkulog na sinundan ng matatalim at malalakas na kidlat, sandaling nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa loob ng kwarto. Tahimik na ang buong bahay, mahimbing nang natutulog sina Lolo Ben, Lola Nora at Sonia. Si Bambi naman ay nakaupo sa gilid ng kama at naghahanda ng matulog. Ngunit bago siya humiga, napansin niyang hindi pa niya natakpan ng kortina ang kanyang bintana. Hay, mahina niyang bulong. Tumayo siya at lumapit. Inabot niya ang tela para isara ito ng buo. Bigla, isang napakalakas na kulog ang narinig, kasabay nitong isang matalim na kidlat. Napatigil si Bambi. Sa isang saglit na liwanag na iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang figura, isang madilim na anino na nakatayo sa labas ng bintana. Napatitig siya, ngunit nawala ang liwanag at muling nilamon ng dilim ang labas. Ay, baka puno lang. Pilit niyang pinawi ang kanyang kaba at muling inabot ang kortina. Muling kumidlat. Nandoon pa rin ang anino na hugis tao, ngunit mas malinaw na ang hugis ngayon at mas malapit. Napatras si Bambi, nanginginig ang mga labi. Who is there? Walang sagot. Tanging ang malakas na puhos ng ulan ang naririnig. Maya-maya ay may narinig siyang taong sumisipol na galing sa labas. Napapikit si Bambi sa takot. Pagmulat niya, mabilis siyang sumilip sa bintana. Napalunok siya ng mariin, pilit kinukumbinsi ang sarili. Wala lang yon, pagod lang ito. Dahan-dahan siyang naglakad ulit palapit. Inabot niya ang kortina at para maisara ito. Isang napakatinding kidlat ang tumama sa kalangitan. Dahil sa liwanag na dulot nito, nanlaki ang mga mata ni Bambi hanggang sa halos mapunit ang kanyang lalamunan sa sigaw. Wala nang anino lang, isang tunay na muka ang nakadikit sa salamin. May nakatayong tao sa labas, isang lalaking blanco ang ekspresyon, basang-basa ang buhok at nakatitig ng diretso sa kanya, tila pinapanood siya. Napasigaw si Bambi at napaatras hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Nanginginig ang buong katawan at mabilis ang paghinga. Bambi! Mabilis na bumukas ang pinto. Unang pumasok si Lolo Ben, kasunod sina Lola Nora at Sonia na mukhang gulat na gulat. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Sonia habang lumalapit at inaalalayan siya. May tao, nanginginig at basag ang boses na sagot ni Bambi habang nakaturo sa bintana. Anong tawa po? Tanong ni Lolo Ben habang mabilis na lumapit sa bintana. May nakita ko sa labas. 3 beses ko siyang nakita sa tuwing kumikidlat. Maingat na hinila ni Lolo Ben ang kortina at binuksan ang bintana. Ang sumalubong lang sa kanila ay ang malakas na ihip ng hangin at ang ulan na pumapasok sa loob. Isara mo Ben, ano ka ba? Sabi nga ni Bambi na may tao, pagsita ni Lola Nora sa asawa. Agad namang naisara ni Lolo Ben ang bintana. Isang kidlat ang muling gumuhit sa langit, pinailawan ang buong bakuran. Wala namang tao po, kalmadong sabi ni Lolo Ben. Pero Lolo, nakita ko talaga, umiiyak ng sambit ni Bambi. Baka anino lang iyon ang sanga ng puno iho, mahinahong sabi ni Lola Nora, bagamat bakas din ang takot sa mukha nito. Hindi, mahinang bulong ni Bambi, mas hinigpitan ng kapit sa damit ng kanyang mami. Hindi puno iyon. Yumakap ng mahigpit si Sonia sa anak. Tahan na anak, baka pagod ka lang at masyadong stress sa mga nangyari. Ngunit hindi nakasagot si Bambi, nakatitig lamang siya sa madilim na bintana. Ganito na lang anak, doon ka na lang matulog sa kwarto ko para din may katabi ako.
Tumango na lang si Bambi at sumama sa kanyang mami. Bago umalis sa kwarto ni Bambi, sinigurado ulit ni Lolo Ben na naisara niya ang bintana at nang masiguro ito ay sinara niya ang kurtina. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan at sa isip ni Bambi habang nakahiga at katabi ang mami niya, alam niyang hindi iyon imahinasyon lamang. May nagmamasid at mukhang simula pa lamang ito. Kinabukasan, maagang nabulabog ang buong bahay nang marinig ang malakas at gulat na sigaw ni Lola Nora mula sa hardin. Ben! Nagmamadaling lumabas sina Lolo Ben, Sonia at Bambi. Ngunit pagdating nila sa labas, sabay-sabay silang natigilan. Nagkalat sa paligid ang mga basag na paso, wasak ang mga paboritong halaman ni Lola Nora at may mga putol na sangaring nakatapon sa lupa. Malinaw na hindi ito simpleng pinsala mula sa malakas na ulan kagabi. Sadyang may taong pumasok sa bakuran at nanggulo. Nanlaki ang mga mata ni Bambi. Bumalot ang matinding lamig sa kanyang katawan. Nagsisimula na, bulong niya sa sarili. Agad siyang napatingin sa kanyang mami at sa mga lolo't lola. Hinding-hindi ito basta paninira lang. Babala ito mula kay Alejandro King. Hindi na napigilan ni Bambi ang kanyang sarili. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha at tuluyan siyang humahagulhol. Anak, bakit may alam ka ba rito? Nag-aalalang tanong ni Sonia habang mabilis na lumapit at niyakap ang anak. Doon na lalong bumigay si Bambi. Sa gitna ng nanginginig niyang mga hikbi, isiniwalat niya ang lahat sa kanyang pamilya. Ang muli niyang pagpunta sa hospital, ang pagbabanta ng matandang King hanggang sa mahigpit na babalhan ni Cedric. Mommy, we have to go, nanginginig na sabi ni Bambi habang mahigpit na nakahawak sa braso ng mami niya. As soon as possible, kailangan na nating umalis papuntang US. Baling niya kina Lolo Ben at Lola Nora, bakas ang matinding takot sa kanilang mga muka. Natatakot ako para sa inyo. Ayokong may mangyaring mas masama sa pamilya natin ng dahil sa akin. Bukas na bukas alis tayo. Kumpleto na ang papers natin. Bibili tayo ng tickets ngayong araw at mag-impake na tayo para masigurong ligtas tayo. Mag-check-in na tayo sa hotel ngayong araw para hindi na nila tayo maabutan dito. Sagot naman ni Sonia na halatang natatakot ngunit nangingibabaw ang intensyong protektahan ng pamilya. Teka, mariing singit ni Lolo Ben. Kumunot ang noo sa galit at pag-aalala. Kailangan nating i-report ito sa mga pulis. Hindi tay, mabilis na pagpipigil ni Sonia, nanginginig din ng boses habang tinitingnan ng wasak na hardin. Matatagalan ang proseso ng pulisya. If they want us gone, then aalis na tayo. Ibinalik ni Sonia ang tingin sa mga sirang halaman. Ayokong hintayin pang may masamang mangyari sa inyo. Natahimik ang buong paligid. Walang nagtangkang sumuway o magsalita pa. Ngayon, hindi na lamang si Bambi ang nakaramdam ng takot. Alam na ngayon ng buong pamilya ang realidad na ang panganib ay malapit na mismo sa kanilang bakuran. Iyon nga ang naging desisyon ng pamilya. Walang sinayang na oras si Sonia at ang buong pamilya. Agad silang nagsimulang mag-impake para sa kanilang biglaang pag-alis. Walang maraming damit, paalala ni Sonia habang nagmamadali silang nag-aayos. Makakabili naman tayo ng mga damit doon. Dalhin na lang natin ang importante at kailangan. Isa-isa lang inayos ang mga mahalagang dokumento, mga pasaporte, ang kanilang mga US visa, certificates, alahas at iba pang kagamitang hindi nila maaaring iwan o mawala. Sinong mag-aakala na tama din pala ang gusto ni Sonia na mag-apply ang tatlo ng visa kahit di pa sigurado kung sasama ang mga ito sa kanya. Matapos mag-impake, naisip ni Lolo Ben na tingnan ang CCTV system sa sala. Agad nilang sinuri ang mga recording mula roon sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. Sabay-sabay silang natigilan habang pinapanood ang monitor. Doon nga lumitaw isang madilim na figura na dahan-dahang gumagala sa kanilang bakuran. May tao nga. Ngunit bago pa man ito tuluyang sirain ng mga halaman at mga paso, kitang-kitang inabot ng lalaki ang kanilang CCTV camera at sinira ito para putulin ang numang ebidensya. Hindi man lang natin narinig ang paggalaw niya, mahinang sambit ni Lolo Ben. Ang lakas kasi ng kulog at ulan kagabi tay, sagot ni Sonia. Mas lalong kinabahan si Bambi.
Mas tumindi ang takot sa kanyang dibdib nang maisip kung gaano nakatagal silang minamatyagan. Matapos makasiguro na nadala na nila ang lahat ng kanilang dokumento at gamit, isa-isa nilang sinara ang pintuan, dinoble pa nila ang mga locks, iniwan nila ang kanilang sasakyan. Sumakay na sila ng kotse galing sa car booking app at dumiretso sa isang secure na hotel na malapit sa airport. Bago tuluyang mag-check-in, personal na kinausap ni Sonia ang receptionist sa front desk. "Miss, may pakiusap sana ako. Kung sakaling may maghanap sa pangalan namin o magtanong kung naka-check-in kami rito, pakiusap. Huwag ninyong sasabihin na nandito kami." Ngumiti naman ang receptionist at tumango. "Don't worry ma'am, strict protocol po namin ang pagbibigay ng privacy at seguridad sa lahat ng guest namin. Safe po kayo rito." Nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Sa wakas, pakiramdam nila ay may pansamantala silang kaligtasan at bukas na bukas ay tuluyan na nilang iiwan ang bansa. Nang makapagpahinga na ang buong pamilya sa kwarto ng hotel, agad na kinuha ni Bambi ang kanyang cellphone upang tawagan si Lovely. Ikwinento niya ang lahat ng walang tinatago. Humingi rin siya ng tawa dahil kailangan niyang iwan ng biglaan ang kanilang negosyo. Grabe naman ang mga king na yan, galit at nag-aalalang sambit ni Lovely sa kabilang linya. "Hindi naman ikaw ang kusang lumalapit sa kanila. Pero okay, sige. Huwag kang mag-alala rito, safety first, naiintindihan kita." "Salamat talaga Lovely, sobra. Babawi ako sa iyo pagbalik ko," sabi ni Bambi. "Mamimiss kita ha." "Ako rin Lovely, sobra." Pareho silang natahimik sandali sa linya. Pinipigilan ang emosyon hanggang sa tuluyan na silang napaiyak. Ilang minuto pa silang nag-usap bago tuluyang ibinaba ni Bambi ang tawag. Tahimik ang buong silid ng hotel. Humiga si Bambi sa malambot na kama at matamang tumitig sa puting kisame. Kahit ligtas na sila sa loob ng silid na iyon, nananatiling magulo ang kanyang isip. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang ulo ang mga bangungot ng mga nagdaang araw. Ngunit sa gitna ng matinding pangamba, isang bagay ang malinaw at buo sa kanyang isip. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ilayo ang pamilya niya sa kapahamakan. Kinabukasan, makalipas ang mahabang oras ng biyahe, tuluyan na ring lumapag ang sinasakyan ng pamilya na sa Denver International Airport. Paglabas pa lamang nila sa airport, agad na sinalubong sila ng matinding lamig. Napahigpit ang pagkakayakap ni Bambi sa kanyang padded jacket habang nanginginig ang mga labi. November na kasi at nagsisimula ng bumagsak ang snow. "Grabe ang lamig pala rito," bulong niya. Pag-angat niya ng mukha, nakita niya ang maliit at pulbos na snowflakes na banayad na bumabagsak mula sa kalangitan. Malayo na sila sa Pilipinas, ligtas na sila. Kahit may takot pa rin natitira sa sulok ng kanyang isip, alam niyang tama ang naging desisyon nila. Sumakay sila ng SUV na nirentahan ni Sonia. Hindi na nakasundo ang asawa nito dahil sa mga inaalagaan na bata. Maya-maya pa, huminto na ang sasakyan sa tapat ng isang bahay. Pagkababa nila, mabilis na bumukas ang front door. "Han!" tawag ng isang lalaki. Lumabas si Gabi, ang asawa ni Sonia, at agad na sinalubong ng mahigpit na yakap ang asawa. "Welcome back! Finally, you're here!" Matapos magyakapan ng mag-asawa, binalingan ni Gabi ang buong pamilya. "Welcome everyone! You are safe here now. You must be Bambi. Nice meeting you. Finally in the flesh. I am Gabi, your mom's husband. You can call me Gabi or you can call me Dad if you want," sabi nitong nakangiti. "Thank you Gabi," sagot ni Bambi habang napangiti din sa tinura ng asawa ng kanyang mami. Nakikita niyang mabait ito. Nagpakilala din si Gabi kay Lola Nora at Lolo Ben. Magiliw naman ang mga matatanda na nakipagkamayan dito. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahakbang papasok ng pintuan, biglang may narinig silang ingay mula sa loob, parang may nag-uunahang mga kabayong tumatakbo. Tatlong maliliit na bata na nasa 5 taong gulang ang sunod-sunod na nagsitakbuhan palabas. Halos mag-unahang sumiksik sa pagitan ng bitbit nilang maleta. "Lolo! Lola! Lolo, ako muna!" "Hindi, ako muna ang yayakap kay Lola."
Nagtulakan ng tatlo habang nag-uunahan sa paglapit kina Lolo Ben at Lola Nora. "Hey boys, baka matumba ang lolo at lola," natatawang saway ni Gabby. Ngunit huli na ang lahat. Sabay-sabay silang sumalampak sa pagkakayakap kina Lolo Ben at Lola Nora na parang mga linta. Ako si Ethan, pagmamalaki ng unang bata, may suot na dinosaur hoodie. Ako si Liam, sigaw naman ang sumunod na may hawak na laro ang kotse. At ako si Noah, ang pinakapogi, hiyaw ng pangatlo. Si Lolo Ben ay napatawa ng malakas habang ginugulo ang buhok ng tatlo. "Haba, pare-pareho naman kayong tatlo ng muka, paano ko kayo makikilala?" "Hindi po, magkaiba kami," depensa ni Ethan. "Ako ang pinakamagaling mag-drawing." "Hindi, ako," sabat ni Liam. "Hindi kayo, ako ang favorite ni Lola," sigaw ni Noah sabay yakap ng mahigpit kay Lola Nora. Natawa si Lola Nora habang hinahaplos ang likod ng apo. "Ha? Sino may sabi sa'yo na ikaw ang favorite ko?" "Ako po, kasi ako ang pinaka-cute." Nagtawanan ng buong paligid. Ngunit sa gitna ng ingay, biglang hinila ni Ethan ang laylayan ng jacket ni Lola Nora. "Lola, may snow." "Oo nga Lola, let us play." Gatong ni Liam. Agad na sumingit si Gabby mula sa likod. "Hindi pwede. Ang lamig dito sa labas, magkakasakit kayo." "Pero 5 minutes lang dad," pakiusap ni Ethan sabay pout ng labi. 3 minutes, dagdag ni Liam. 1 minute please, si Noah naman. 0 minute, pasok na, seryosong sagot ni Gabby. Natawa na lang si Sonia sa mga anak niya. Hindi man lang siya inuna na salubungin ng mga ito. Napasimangot ang tatlo ng sabay-sabay. Ngunit maya-maya, tumingin sila sa kanilang ama nang may nanginginig na ibabang labi. Ginawa nila ang pinakamagaling nilang puppy eyes na parang mga inabando ng tuta. Napailing na lamang si Gabby. "Nice try boys. Don't even try that one on me." Nagkatinginan ng tatlo. Tumangwa mga ito na parang may lihim na pinag-usapan at sa isang iglap, "Takbo!" hiyaw ni Noah. Tumakbo sila papunta sa mami nila at doon huminga ng permiso. Sabi ni Daddy no, kaya no si Mami. "Wala man lang kiss si Mami from you. Hindi niyo ako namimiss?" "I'm sad na," lungkot-lungkutan na sabi ni Sonia. "Sorry Mami." Sabay pa ang tatlo tapos yumakap sa mami nila. Hinalikan pa nila ito. "O siya, get inside na," utos ni Sonia sa tatlo. Sabay-sabay silang tumakbo pabalik sa loob para lusubin ang sala. "Hey, huwag malikot," hiyaw ni Gabby habang mabilis na hinabol ang tatlong bulilit bago pa nila mapaglaruan ang mga gamit sa sala. Naiwan na sa labas sina Bambi, Sonia at ang mga matatanda habang nakangiti. Pumasok na din ang mga ito. Habang pinapanood ni Bambi ang kaguluhan ng tatlong paslit, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng matagal nang sumisikip niyang dibdib. Matagal-tagal na rin noong huli siyang nakaramdam ng ganitong klaseng kapayapaan at simpleng ligaya. Maya-maya, naramdaman niyang may humihila sa gilid ng kanyang pantalon. Pagbaba ng kanyang tingin, nakita niya si Noah na nakatingin sa kanya ng may malaking mata. "Kuya Bambi," tawag nito. Ngumiti si Bambi at lumuhod ng bahagya para magpantay ang mukha nila. "Bakit little man?" "May tanong ako." "Ano yun?" "Marunong ka bang maglaro ng Minecraft?" Napakurap si Bambi. "Ha? Medyo." Biglang sumulpot si Ethan mula sa gilid, dalang isang gaming controller. "May PS5 kami sa taas, pwede tayo maglaro." "At may Lego ako," sigaw naman ni Liam na tumatakbo pabalik. "Tutulungan kitang magbuo ng spaceship." "Hoy, hindi sa'yo yung Lego na yon, akin yon," kontra ni Ethan. "Sa akin kaya, binigay ni Daddy sa akin yun kahapon." "Hindi kaya." "Boys," muling saway ni Gabby mula sa sala, sapat na malakas para muling patahimikin ang tatlo. Agad na napayuko ang tatlo, sabay-sabay na lumingon kay Bambi at ginawa ulit ang nakakaawa nilang muka. Kuya Bambi please, sama ka sa amin sa taas." Natawa na si Bambi. Ginulo niya ang buhok ng tatlo. "O na, sige na. Matatalo ko kayo sa Minecraft, sige kayo." Yehey! Sabay-sabay silang napasigaw bago muling nagtatakbo paakyat ng hagdan habang nagtatawanan. Pinagmasdan sila ni Bambi habang umaakyat. Huminga siya ng malalim, isang malalim at maluwag na paghinga.
Natutuwa siyang makita na napakakulit at cute ng mga kapatid niya sa mami niya. Ligtas na sila rito at kahit anong mangyari, handa siyang magsimula ulit. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang pamumuhay ng pamilya sa Denver. Para kay Bambi, ang simula ay hindi naging madali ngunit pinili niyang kumilos. Nakahanap siya ng trabaho bilang crew sa isang kilalang fast food restaurant malapit sa kanilang tirahan. Isang pansamantalang hakbang habang pinag-aaralan niya ang susunod niyang galaw para sa kanyang career. Ngunit nakita ni Gabby ang potensyal at determinasyon ng binata dahil tapos naman ito sa kolehiyo sa Pilipinas. Hinikayat nilang mag-asawa na kumuha ito ng karagdagang training o mga short courses. Binigyan nila si Bambi ng kalayaang pumili ng kursong aangkop sa kanyang interes at magbubukas ng mas magagandang oportunidad sa Amerika. Sa kabilang banda, ang dating mabibigat na araw ni Bambi ay napalitan ng mga tawanan at maliliit na gulo kasama ang tatlo niyang nakababatang kapatid. Kahit paano, ang kakulitan ni Isan, Liam at Noah ang nagbigay buhay sa kanyang araw-araw. Tuwing galing siya sa trabaho o kapag may bakanting oras, madalas siyang maipit sa mga simpleng away bata mula sa agawan sa controller ng PS5 hanggang sa kung kaninang turn ang maglaro. Minsan ay pilit din niyang tinutulungan ang mga ito sa kanilang mga assignment na madalas mauwi sa kwentuhan at kulitan imbis na matinong aralin. Hindi rin nagpahuli sina Lolo Ben at Lola Nora. Sa kabila ng matagal nilang pamamalagi sa Pilipinas, madali silang nakapag-adjust sa malamig na klima at sa bagong paligid. Ang dati nilang pangamba ay napalitan ng kasiyahan dahil magkakasama na sila araw-araw na walang iniindang pangamba. Sadyang hindi naging madali ang kanilang paglisan, ang mabilis na pag-impake sa gitna ng takot, ang pag-iwan sa mga kaibigan at ang pagtakas sa anino ng pamilyang King. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang takot na iyon ay dahan-dahang napalitan ng kapayapaan. Natutunan nilang ngumiti nang hindi palaging lumilingon sa nakaraan. At bago pa man nila namalayan, mabilis na lumipas ang isang buong taon. Gabi na nang tuluyang matapos ang klase ni Bambi para sa kanyang short course. Ganito ang naging sistema ng buhay niya sa Denver. Sa umaga ay nagtatrabaho siya sa fast food restaurant at sa gabi naman ay nag-aaral. Madalas ay lampas alas 10 na ng gabi bago siya makalabas ng gusali para umuwi. Ilang beses na siyang pinagsabihan ni Sonia at Gabby. Ayon sa kanila, pwede naman niyang itigil muna ang pagtatrabaho at mag-focus na lang ng buo sa kanyang pag-aaral. Pero sadyang matigas ang ulo ni Bambi. Gusto niya magkaroon ng sariling pera, maging independent at huwag maging pabigat. Paglabas niya ng building, isang banayad ngunit matinding lamig agad ang sumalubong sa kanya. Patuloy na bumabagsak ang maninipis na snow. Inayos ni Bambi ang scarf sa kanyang leeg at hinigpitan ang pagkakasara ng kanyang makapal na winter jacket. Tahimik ang paligid. Halos wala nang dumadaan na sasakyan o naglalakad na tao sa kalsada. Nagpatuloy si Bambi sa paglalakad. Ngunit maya-maya pa, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Isang matinding kutob. Parang may sumasabay sa kanya. Parang may naglalakad sa kanyang likuran. Huminto si Bambi. Agad ding tumigil ang tunog sa likod niya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Huminga siya ng malalim. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Baka nagkataon lang. Baka kapwa ko rin estudyante. Muli siya naglakad. Ilang segundo lamang ang lumipas, may narinig ulit siyang yabag sa likuran. Isang mabigat na hakbang na sumasabay sa bilis ng kanya. Dali-dali siyang humakbang ng mas mabilis. Mas mabilis din ang tunog sa kanyang likuran, tila nananadya. Pinili niyang huwag lumingon. Ayaw niyang makita kung sino o kung ano ang sumusunod sa kanya. Takot na takot siyang baka mapatunayan niyang totoo ang kanyang hinala. Binilisan pa niya ang paglalakad. Halos mag-jog na siya sa gitna ng lamig. Pero ang mga yabag, mas bumilis din. Sunod-sunod. Palapit ng palapit, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bambi. Parang lalabas na ito sa kanyang dibdib. Namuo ang lamig sa kanyang lalamunan.
Please, mahina niyang bulong sa sarili habang nanginginig ang mga labi. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang taong ito. Hindi niya alam kung gaano na ito kalapit. Hindi na napigilan ni Bambi ang kanyang takot. Bigla na siyang tumakbo. Mabilis, walang lingon-lingon. Hindi na niya inisip kung saan siya dadaan basta ang gusto niya ay makalayo. Ngunit sa mismong sandaling humarurot siya sa pagtakbo, sumabay din ang taong ito. God, nanginginig na daing ni Bambi. Sumulyap siya ng bahagya sa kanyang balikat habang tumatakbo. May nakita siyang anino, matangkad at mabilis na humahabol sa kanya. Help! Sigaw ni Bambi, basag ang nanginginig na boses habang patuloy na lumalayo. Walang sumagot, walang bukas na mga establishments. Muling lumingon si Bambi at sa pagkakataong iyon, nakita niya kung gaano na ito kalapit. Napahigpit ang hawak niya sa bag at pilit piniga ang natitirang lakas sa kanyang mga binti. Wala na siyang pakialam kung saan siya dalhin ng paa niya. Mabilis ang hakbang ng taong tumutugis kay Bambi. Sa kabila ng pagtakbo niya, unti-unti itong pinapaliit ang distansya hanggang sa maabutan siya nito. Isang kamay ang mabilis na humawak sa kanya. Sumigaw si Bambi habang pilit kumakawala. Ngunit hinila siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Sobrang higpit, halos hindi na siya makahinga. Let go of me, pumipiglas si Bambi. Itinulak ang lalaki. Please, let me go. Hindi siya binitawan nito. Sa halip, lalo pang hinigpitan ng yakap. Parang matagal itong naghintay ng sandaling iyon. Let me go please, muli niyang pagwawala. Hanggang sa bigla siyang natigilan. May narinig siyang boses. Pamilyar na pamilyar. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Nanikas ang buong katawan ni Bambi. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Boss, mahinang bulong ng lalaki. Miss na kita.